espesyal ang client natin sa loob, La Arnie. Kaya ayusin mo ang trabaho mo ngayon dahil ang nasa loob ng Cubicle 4 ay hindi basta-bastang tao. May diin ang bulong ni Malicel habang hinihila ang braso ni La Arnie sa hallway ng klinik. Sino ba siya? Bakit kailangang sarado ang pinto at patay ang kalahati ng ilaw? Tanong ni La Arnie, pilit na itinatago ang kaba. Hawak niya ang tray ng mga mamahaling langis at serum pero ang isip niya ay nasa ospital sa kanyang anak na si Gabriel na kanina lang ay kinakapos na naman sa paghinga. Hindi ko alam ang pangalan niya, basta ang alam ko siya ang nagmamay-ari ng kalahati ng mga gusali dito sa BGC at ang utos niya, ikaw lang ang gustong magserbisyo sa kanya. Huwag kang magkakamali dahil ang isang maling galaw mo baka bukas ay wala ka ng trabaho. Huminga ng malalim sila Arnie. Binuksan niya ang pinto ng cubicle. Amoy mamahaling tabako at lumang libro ang bumungad sa kanya. Doon, sa gitna ng bahagyang kadiliman, nakaupo ang isang lalaking may uba na ang buhok pero bakas ang kisig at kapangyarihan. Magandang gabi po, sir, bati nila Arnie habang nakayuko. Maupo ka, sagot ng lalaki. Malalim ang boses nito, malamig pero may otoridad. Huwag kang matakot, hindi ako nandito para saktan ka. Ang unang pagkikita. Nagsimulang kumilos sila Arnie. Sa bawat haplos niya sa mukha ng estranghero, ramdam niya ang tensyon pagitan nila. Hindi siya makatingin ng direkta sa mga mata nito. Bakit naninginig ang mga kamay mo? Tanong ng lalaki habang nakapikit. Pasensya na po, pagod lang marahil, pagsisinungaling nila Arnie. Hindi yan panginginig ng pagod. Iyan ay panginginig ng isang taong may mabigat na dinadala. Dahan-dahang imulat ng lalaki ang kanyang mga mata at tumingin ng direkta kay La Arnie. Ano ang pangalan mo, iha? La Arnie po. La Arnie Santos. La Arnie, isang magandang pangalan para sa isang babaeng puno ng paitang buhay. Ako naman si Roberto, pero sa mundong ginagalawan ko, tinatawag akong Don Roberto. Natigilan sila Arnie. Yun ang unang pagkakataon na nalaman niya ang pangalan ng kliyenteng kinatatakutan ng lahat sa klinik. Don Roberto, bakit po ako ang pinili niyo? Marami namang mas magagaling na specialist dito kaysa sa akin. Ang mapait na katotohanan. Ngumiti ng bahagya si Don Roberto, pero hindi umabot ang ngiti sa mga mata nito. Dahil nakita kita noong isang linggo sa labas ng General Hospital, nakita kitang umiiyak habang yakap ang isang bata. Doon ko nalaman na pareho tayo. Pareho tayong may nilalaban ng kamatayan. Parang binuhusan ng malamig na tubig sila Arnie. Pero naniniwala ako sa tadhana, La Arnie. Ulit ng Don Roberto. Alam ko ang kalagayan ng anak mo. Alam ko na kailangan niya ng 4 milyon para sa operasyon sa puso. At alam ko rin na kahit magbenta ka ng laman gabi-gabi, hindi mo kikitain iyon sa loob ng 1 buwan. Nabitawan nila Arnie ang hawak niyang bulak. Napaluhod siya sa harap ng matanda. Hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa panghihina. Sino po ba kayo? Bakit niyo alam ang lahat ng ito? Ako ang magiging tagapagligtas mo o ang magiging mitya ng iyong kapahamakan. Depende sa isasagot mo sa alok ko. Seryosong sabi ni Don Roberto. Ayoko ng serbisyo mo sa klinik na ito, La Arnie. Gusto kitang pakasalan. Gusto kong maging asawa ang isang babaeng marunong magmahal hanggang kamatayan. Nanlaki ang mga mata ni La Arnie. Kasal? Pero bakit? Hindi niyo po ako kilala. Kilala kita, La Arnie. Higit pa sa iniisip mo. Bulong ni Don Roberto habang hinahawakan ng baba ni La Arnie para iharap sa kanya. Si Don Roberto ay hindi lang basta isang mayamang kliyente. Siya ang dating amo ng ina ni La Arnie na pinagbintangan ng pagnanakaw at ipinakulong noon. At ang higit na nakakakilabot, si Don Roberto ang dahilan kung bakit namatay sa hirap ang ina ni La Arnie sa loob ng selda. Ngunit hindi alam ni La Arnie ang mukha ng taong sumira sa buhay ng kanyang ina dahil bata pa siya noon. Ngayong gabi,
Pumasok siya sa isang kasunduan sa mismong pumatay sa kanyang ina, kapalit ng buhay ng kanyang anak. Payag ka ba, Arnie? Ang buhay ng anak mo, kapalit ng iyong kalayaan? Tumulo ang luha ni Arnie. Payag po ako, Don Roberto. Sigurado ka na ba dito, Arnie? Kapag pumasok tayo sa gate na yan, wala na itong babalikan. Seryosong wika ni Don Roberto habang nakatingin sa dambuhalang gate ng kanyang mansyon sa Forbes Park. Nakahawak ng mahigpit si Arnie sa kanyang bag. Para sa anak ko, Don Roberto, kahit saan ay sasama ako. Bumukas ang gate. Bumungad kay Arnie ang isang palasyong tila hindi gawa para sa mga mortal. Gulit sa likod ng marangyang hardin at naglalakihang mga poste, nararamdaman niya ang kakaibang panlalamig. Mula ngayon, ikaw na ang magiging may bahay ng isang Ortega. Maghanda ka dahil hindi lahat ng nakatira dito ay matutuwa sa pagdating mo. Babala ng matanda bago bumaba ng sasakyan. Pagpasok nila sa main hall, sinalubong sila ng 3 tao na tila handang manakmal sa isang tingin pa lamang. Papa, ano ang ibig sabihin nito? Sino ang babaeng ito at bakit bit-bit mo ang mga gamit niya? Pasigaw na tanong ng isang babaeng nasa edad 30. Suot ang isang damit na mas mahal pa yata sa buong buhay nila Arnie. Siya ay si Isabela, ang panganay na anak ni Don Roberto. Isabela, respetuhin mo siya, o mas tamang sabihin ang magiging asawa ko. Malamig na sagot ni Don Roberto. Tila tumigil ang mundo sa loob ng mansyon. Isang lalaking mukhang lasenggo na nakasandal sa bar counter. Si Miguel, ang bunsong kapatid ni Isabela, ang humalakahak ng malakas. Asawa? Papa, matanda ka na pero tila naloloko ka pa sa isang hamak na katulong. Tingnan mo nga yan. Tumahimik kayo, sigaw ni Don Roberto na ikinayanig ng mga chandelier. Sila Arnie ang magliligtas ng dangal ng pamilyang ito na unti-unti nyo nang dinudungisan. Dinala ni Don Roberto sila Arnie sa isang silid na magiging kwarto niya. Malaki ito, magarbo, pero tila isang selda para kay Arnie. Magpahinga ka na. Bukas na bukas, ililipat na si Gabriel sa St. Luke's. Magiging maayos ang lahat, sabi ni Don Roberto bago lumabas. Ngunit hindi makatulog sila Arnie. Sa gitna ng gabi, nakarinig siya ng isang kalabog mula sa dulo ng pasilyo, sa isang silid na mahigpit na ipinagbabawal puntahan. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang sumilip. Doon, nakita niya si Don Roberto na may kausap na isang doktor sa loob ng isang tila pribadong laboratorio sa loob mismo ng mansyon. Kamusta mga resulta? Tugma ba ang bata? Tanong ni Don Roberto. Ang boses niya ay wala ng bakas ng kabutihan. Ito ay puno ng kasakiman. 90%, Don Roberto, sagot ng doktor. Ang puso ng batang si Gabriel ang taming makakapagligtas sa inyo. Pero kailangan nating hintayin na lumakas siya bago gawin ang transplant. Halos mawalan ng hininga sila Arnie sa kanyang narinig. Hindi siya dinala rito para maging asawa o para tulungan. Dinala sila rito para gawing spare parts ang kanyang anak para sa naghihingalong puso ng matandang si Roberto. Paalis na sana sila Arnie nang may umawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Akala niya ay katapusan na niya, pero paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking may maomong mukha, si Attorney David, ang batang abogado ni Don Roberto. Huwag kang sisigaw, Arnie. Alam ko ang balak nila, at alam ko rin kung sino ka talaga. Alam ko na ikaw ang anak ni Aling Sabel, ang babaeng sinira ni Roberto noon. Tulungan mo ako, pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Pagmamakaawa nila Arnie. Ngumiti ng misteryoso si David. Tutulungan kita, pero sa isang kondisyon. Tutulungan mo akong pabagsakin ang buong imperyo ni Roberto Ortega mula sa loob. Handa ka na bang maglaro ng apoy? Anong pipiliin nila Arnie? Ang tumakas at mawalan ng pambayad sa anak? O ang makipagsabwatan sa abogadong hindi niya rin sigurado kung mapagkakatiwalaan? Hindi makapaniwala sila Arnie sa kanyang naririnig.
Ang lalaking inakala niyang tagapagligtas ay siya palang kikitil sa buhay ng kanyang anak. Ang tibok ng puso nila Arnie ay tila sasabog sa kaba habang nakatitig sa mga mata ni Attorney David. "Bakit mo ito ginagawa, David? Bakit mo ako tinutulungan?" Pabulong na tanong nila Arnie, pilit na kumakawala sa pagkakahawak nito. "Dahil ang katarungan ay matagal nang nakabinbin sa pamilyang ito, La Arnie," sagot ni David habang hinihila siya palayo. "Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mahawakan nila si Gabriel, pero kailangan nating magpanggap. Kailangan mong ituloy ang kasal." "Kasal? Papakasalan ko ang taong gustong pumatay sa anak ko?" Halos mapasigaw sila Arnie sa galit. "Iyon lang ang paraan para makuha mo ang legal na karapatan sa yaman niya. Kapag naging asawa ka na, may boses ka na sa mga desisyon sa mansyong ito at doon natin sisimulan ang pagpabagsak sa kanya," paliwanag ng abogado. Kinaumagahan, tila walang nangyari. Nakaupo si Don Roberto sa dulo ng mahabang hapagkainan, habang sila Arnie ay pilit na kumakain ng masasarap na pagkain na tila mapait sa kanyang panlasa. "La Arnie, iha, huwag kang mahiyang kumain. Pinahanda ko yan sa iyo," wika ni Don Roberto na may kasamang matamis na ngiti. Isang ngiting ngayon ay alam na nila Arnie na puno ng lason. Nailipat na si Gabriel sa St. Luke's, ang pinakamagaling na surgeon ang nakatatutok sa kanya. "Salamat po, Don Roberto," sagot nila Arnie. Tinignan niya si David na nasa kabilang dulo ng mesa, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang saglit, isang tahimik na kumpirmasyon ng kanilang sikreto. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Isabela, suot ang kanyang pang-alis na damit. "Papa, kailangan nating pag-usapan ng pre-nuptial agreement. Hindi pwedeng pumasok ang babaeng ito sa pamilya natin nang walang proteksyon ng yaman natin." "Wala ng pre-nuptial, Isabela. Magiging ganap na Ortega sila Arnie. Iyon ang gusto ko at iyon ang masusunod." Namutla si Isabela. Alam nila Arnie na ang galit ni Isabela ay magiging mitsa ng panibagong gulo. Kinagabihan, lihim na nagkita sina Arnie at David sa hardin sa likod ng malalaking puno ng balete. "David, kailangan kong makita si Gabriel. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nasisiguradong ligtas siya sa ospital na iyon," pagmamakaawa nila Arnie. "Gagawan ko ng paraan bukas, pero La Arnie, may kailangan kang malaman tungkol sa iyong ina." Inilabas ni David ang isang lumang sulat mula sa kanyang bulsa. "Bago namatay ang iyong ina sa kulungan, nagpadala siya ng sulat sa aking ama na siyang dating abogado ni Roberto. Sinawi niya rito na hindi lang pagnanakaw ang ibinintang sa kanya. Ipinakulong siya dahil nalaman niya ang lihim na operasyon ni Roberto sa ilalim ng kanyang mga negosyo." Nanginginig na kinuha nila Arnie ang sulat. "Anong operasyon?" "Organ trafficking, La Arnie. Ang klinika kung saan ka nagtatrabaho, isa lang iyong front para makahanap ng mga biktima na walang laban sa lipunan. At si Gabriel, siya ang pinakamalaking premyo para kay Roberto dahil siya ay kadugo." Napaupo sa damuhan sila Arnie. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanya. Ngunit ang pinakamalaking pasabog ay hindi pa natatapos. "David, bakit mo alam ang lahat ng ito?" Huminga ng malalim si David at humawak sa bakod. "Dahil hindi lang ako basta abogado rito, La Arnie. Ako ang anak ni Roberto sa labas. Ako ang kapatid sa ama ni na Isabela at Miguel na hinding-hindi nilang kikilalanin." Nanlaki ang mga mata nila Arnie, pero bago pa siya makapagsalita, isang boses ang narinig nila mula sa madilim na bahagi ng hardin. "Napakagandang kwento, David. Hindi ko akalaing ang sarili kong anak ang aahas sa akin.
Wika ni Don Roberto habang dahan-dahang lumalabas mula sa mga anino, hawak ng isang tungkod na may nakatagong patalim. Kasunod niya si Miguel na may hawak na armas, nakaturo diretso sa puso ni David. "Nayon, Laarni," mungkahi ni Don Roberto. "Piliin mo, ang buhay ng abogadong ito o ang mabilis na operasyon ng iyong anak?" "Ibaba mo ang armas, Miguel," utos ni Don Roberto sa isang malamig na tinig. Dahan-dahang ibinaba ni Miguel, ngulit ang nakakalokong ngiti sa kanyang labi ay hindi nawala. Hinarap ni Don Roberto si Laarni. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng dalaga. "Laarni, huwag kang magpapadala sa mga kwento ng lalaking ito. Galit siya sa akin dahil hindi ko siya mabigyan ng pangalang Ortega. Ang tanging hangad ko lang ay mabuhay. At mabuhay ang apo ko." "Apo? Paano niyong naging apo si Gabriel?" Garalgal ang boses nila Arnie. "Ang ama ni Gabriel ay matagal nang wala. Iniwan niya kami bago ko pa malaman na buntis ako." Ngumiti ng mapait si Don Roberto habang dahan-dahang lumalapit kay Laarni. "Ang mundong ito ay maliit, Laarni. Ang lalaking umibig sa iyo noon, si Alfonso, ay ang panganay ng anak kong pamanaw sa isang aksidente 5 taon nang nakalilipas. Hindi ko alam na may iniwan siyang binhi sa sinapupunan ng isang babaeng katulad mo, hanggang sa makita kita sa ospital." Napahawak si Laarni sa kanyang dibdib. Si Alfonso, ang tanging lalaking minahal niya, na akala niya ay tinalikuran siya, ay anak pala ng makapangyarihang si Don Roberto Ortega. At ang anak niyang si Gabriel ay ang tanging natitirang kadugo ng pamanaw niya paboritong anak ng matanda. "Kaya mo ba kaming tinutulungan? Dahil sa dugo o dahil sa konsensya?" "Dahil kailangan ko ang tanging alaala ng anak ko," sagot ni Roberto, bagamat may kung anong lamig sa kanyang boses na hindi maipaliwanag nila Arnie. Matapos ang paghaharap, sa pilitang pinabalik ni Don Roberto sila Arnie sa kanyang silid. Sa gitna ng gabi, dumaan si David sa balkon niya. Ang kanyang muka ay puno ng pangamba at pag-aalala. "Laarni, kailangan nating mag-usap," bulong ni David habang hinahawakan ang nanginginig na mga kamay nila Arnie. "David, narinig mo ba? Si Alfonso. Anak niya pala si Alfonso. Kaya niya tinatawag na apo si Gabriel. Siguro nga gusto niya lang kaming tulungan." Umiling si David, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Laarni, huwag kang magpaloko sa mga salita niya. Oo, apo niya si Gabriel pero hindi pagmamahal ang dahilan kung bakit niya kayo hinahanap. Si Roberto ay may sakit na leukemia. Kailangan niya ng bone marrow transplant mula sa isang direktang kadugo na may tugmang DNA. Si Alfonso ay wala na. Si Isabela at Miguel ay hindi tugma. Si Gabriel ang huling barahan niya." Napatulala sila Arnie. Ang pag-ibig na akala niya ay muling nabubuhay sa anyo ng isang lolo ay isa palang malamig na kalkulasyon para sa sariling kaligtasan. "Bakit mo ito sinasabi sa akin, David?" tanong nila Arnie. Ramdam ang init ng katawan ni David na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. "Itataya mo ang lahat para sa akin? Anak ka rin niya, di ba?" "Anak ako sa labas, Laarni. Isang pagkakamali sa paningin niya. Pero ikaw, nung unang beses kitang makita sa klinik, nakita ko ang isang babaeng lumalaban para sa buhay. Hindi ko kayang panoorin kang sirain ng tao dito at gagawin ko ang lahat para mailigtas kayo ni Gabriel." Sa gitna ng madamdaming pag-uusap, biglang bumukas ang ilaw sa silid. "Napakagandang esena," bati ni Don Roberto. "Ang aking abogadong anak, sinusubukang agawin ng aking magiging asawa." "Hindi mo siya pwedeng pilitin, Papa," sigaw ni David, humaharang sa harap nila Arnie. "Hindi ko siya pinipilit, David. Siya ang lalapit sa akin." Ngumiti si Don Roberto at may inilabas na tablet. Doon ay makikita ang live feed mula sa kwarto ni Gabriel sa ospital. May mga doktor na nakapaligid sa bata, handang iturok ang isang hindi kilalang likido.
Isang salita ko lang at titigil ang tibok ng puso ng apo ko. Pero kung papakasalan mo ako bukas, magpapatuloy ang gamutan niya. Hamon ni Roberto. Tumingin sila Arnie kay David, ang lalaking nagparamdam sa kanya ng tunay na pag-ibig sa gitna ng unos. Pagkatapos ay tumingin siya sa screen kung nasaan ang kanyang anak. Payag ako, pabulong na sabi nila Arnie, habang dahan-dahang bumibitiw sa kamay ni David. Pakakasalan kita, Don Roberto. Ang kasal ay itinakda na, isang sakripisyo para sa buhay. Ang buong mansyon ng mga Ortega ay nababalot ng bango ng mga mamahaling bulaklak para sa gaganaping kasal. Nakatayo sila Arnie sa harap ng bintana, pinagmamasda ng dahan-dahang paglubog ng araw, habang ang suot niyang puting gown ay tila isang mabigat na kadena sa kanyang katawan. Isang marahang katokang bumasag sa kanyang pag-iisip. Akala niya ay ang mga stylist na muling mag-aayos sa kanya. Si David ang pumasok, ang lalaking nagpatibok ng puso niya sa panahong dapat ay manhid na siya. La Arnie, mahinang tawag ni David. May dalang lungkot ang mga mata niya na mas masakit pa kaysa sa anumang sugat. Hindi ka naman dapat nandito. Mapapahamak ka kapag nakita ka ni Don Roberto, bulong nila Arnie. Pero hindi niya napigilang humakbang palapit sa binata. Hindi ko kayang panoorin kang maglakad sa altar patungo sa kanya, La Arnie. Hindi ko kayang isipin na magiging asawa ka ng sarili kong anak kapalit ng buhay ni Gabriel. Mahal kita. Higit pa sa buhay ko, La Arnie. Hinawakan ni David ang mga kamay nila Arnie at dinala ito sa kanyang dibdib. Ramdam mo ba? Tumitibok ito para sa'yo. Simula nung gabing nakita ka sa klinik, nung nakita ko ang tapang sa iyong mga mata habang linalaban mo ang tadhana, doon mo ako binihag. Umiyak sila Arnie. Ang mga luha ay pumatak sa mamahaling tela ng kanyang gown. David, paano tayo lalaban? Ang anak ko. Ang buhay ni Gabriel ang nakataya rito. Kung pipiliin kita, paano ang anak ko? Sa gitna ng desperasyon, hinila ni David sila Arnie para sa isang mahigpit na yakap. Doon, sa pagitan ng kanilang mga hikbi, nagsalo sila sa isang halik. Isang halik na puno ng pangungulila, pag-asa at sakit. Ito ang kanilang tahimik na sumpaan na kahit maging pag-aari man sila Arnie ng iba sa papel, ang kanyang kaluluwa ay mananatiling kay David. Pangako, bulong nila Arnie sa gitna ng kanilang paglalapit. Kahit anong mangyari sa loob ng simbahan na iyon, ikaw lang ang tanging lalaking kikilalanin ng puso ko. Bago ang araw ng kasal, nagkaroon ng isang huling hapunan. Naroon si Isabela na hindi matago ang pandidiri kay La Arnie at si Miguel na panay na inom ng alak. Isang tagay para sa bagong reyna ng mansyong ito, pangungutya ni Isabela. Mula sa pagiging tagalinis ng mukha, ngayon ay magiging tagapagmana ng bilyon-bilyon. Napakagaling mong umarte, La Arnie. Siguro ay ganyan din ang ginawa ng nanay mo kay Papa noon kaya siya pinakulong. Tumayo sila Arnie, ang kanyang boses ay kalmado pero puno ng dignidad. Maaaring wala akong yaman na katulad ng sa inyo, Isabela. Pero ang pagmamahal ko sa anak ko ay hindi kayang bayaran ng lahat ng ginto rito. At kung sa tingin mo ay masaya ako sa posisyong ito, nagkakamali ka. Mas pipiliin ko pang mamuhay sa hirap kasama ang mga taong mahal ko kesa makisama sa mga taong walang puso. Napatingin si Don Roberto kay La Arnie, tila namangha sa katapangan nito. Habang si Miguel naman ay tahimik na nakayuko, pinipigilan ng sariling ipagtanggol ang babaeng mahal. Pagkatapos ng hapunan, habang pabalik na sila Arnie sa kanyang silid, hinarang siya ni Isabela sa dilim ng pasilyo. Akala nila Arnie ay sasaktan siya nito. Ngunit laking gulat niya nang hawakan ni Isabela ang kanyang kamay ng mahigpit.
ayaw ko sa'yo, Laarni. At mas lalong ayaw kong maging kapatid si Gabriel. Bulong ni Isabela, ang boses ay naninginig. Pero mas ayaw ko ang ginagawa ni Papa. Hindi mo alam pero bago namatay si Alfonso, sinabi niya sa akin ang tungkol sa inyo. Mahal ka ng kapatid ko. At alam kong hindi niya matatagalang makitang ginagamit ang anak niya bilang spare parts ng matandang iyon. Inabutan ni Isabela sila Arnie ng isang susi at isang maliit na burner phone. Tumakas kayo ni na David at Gabriel. Ngayong gabi, bago sumikat ang araw. Nakaabang ang isang sasakyan sa likod ng garden. Ililipat ko si Gabriel sa isang ligtas na pasilidad na hindi alam ni Papa. Ito na ang taning paraan para mabura ang kasalanan ng pamilyang ito sa inyo. Magagawa nga bang talikuran ni Arnie at David ang lahat para sa kanilang pag-ibig at para sa kaligtasan ni Gabriel? O ito ay isa lamang patibong ni Isabela? Hindi siya makapaniwala na sa huling sandali, ang babaeng itinuring niyang kaaway ang magiging daan para sa kanyang kalayaan. Isang pameyar na anino ang dahan-dahang lumapit sa madilim na bahagi ng hardin. Si David. Suot niya ang isang simpleng jacket, malayo sa kanyang de-Amerikanang anyo bilang abogado. Larnie, nakuha mo ba ang mensahe? Bulong ni David pag-akyat niya sa balkonahe. Agad siyang yunakap ni Larning ng mahigpit. Tila doon lang siya nakakakuha ng hangin para huminga. David, ibinigay ito ni Isabela. Sinabi niya na ililipat niya si Gabriel. Totoo ba ito? O isa itong patibong para sabay tayong mawala? Iniiyak na tanong ni Larnie. Hinawakan ni David ang mukha ni Larnie. Larnie, nakita ko ang mga papeles sa opisina ni Isabela kanina. Hindi niya ito ginagawa para sa atin, Larnie. Ginagawa niya ito dahil ayaw niyang makuha ni Papa ang gusto niya. Dahan-dahang lumabas ang dalawa sa mansyon. Bit-bit lamang ang kanilang mga puso at ang pangarap na makitang muli si Gabriel na malusog. Bawat yabag nila sa marmol na sahig ay tila kulog sa pandinig ni Larnie. Nadaanan nila ang grand piano sa sala kung saan nakadisplay ang litrato ni Alfonso, ang lalaking nag-uugnay sa kanilang lahat. Patawad, Alfonso, bulong ni Larnie sa kanyang isip. Dadalin ko ang anak natin palayo sa lason ng pamilyang ito. Nang makarating sila sa likod ng hardin, natagpuan nila isang itim na sasakyan. Nakasandal doon si Isabela. Malamig ang tingin pero bakas ang pagmamadali. Huwag na kayong magpasalamat, wika ni Isabela bago pa makapagsalita si Larnie. Gawin niyo na ito bago magising si Papa at David, huwag mo na siyang ibabalik dito. Bago pumasok sa sasakyan, tumigil si David at humarap kay Isabela. Isang tahimik na pagkilala bilang magkapatid ang namagitan sa kanila para sa unang beses. Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada patungo sa lokasyon kung nasaan si Gabriel, biglang tumunog ang telepono ni David. Isang mensahe mula sa kanyang tauhan sa ospital. Larnie, may problema, seryosong sabi ni David. Hindi na ilipat si Gabriel. Nalaman ni Don Roberto ang plano ni Isabela. Ginamit lang niya ito para palabasin tayo sa mansyon. Nanlamig ang buong katawan ni Larnie. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang anak ko? Nasa loob pa rin siya ng mansyon, sa secret lab sa basement. At ngayon papunta na doon si Don Roberto para simulan ng operasyon dahil alam niyang wala na tayo roon para humadlang. Napahaghulgol si Larnie. Sabi ko na nga ba, walang katapisan ng kasamaan niya. Ngunit may ibang plano si David. Itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at hinarap si Larnie. Larnie, makinig ka sa akin. Mahal na mahal kita. Ibigay mo sa akin ang telepono ni Isabela. Babalik ako sa loob. Ako ang maglalabas kay Gabriel habang ang mga tauhan ko ay paparating na para arestuhin si Papa. Hindi! Papatayin ka nila! Sigaw ni Larnie, humahawak sa braso ni David.
Hindi sila ako papatayin dahil kailangan nila akong abogado. Kapag hindi ako nakabalik ng loob ng 30 minuto, tumawag ka sa numerong ito. Inabutan ni David ni Lani ng isang lumang business card. Iyan ang tunay na ama ng nanay mo. Ang lolo mo na matagal nang naghahanap sa inyo. Isang huling halik lang ang pinagsaluhan nila bilang pamamaalam. Naiwan mag-isa sila Arnie sa dilim, yakap-yakap ang sarili. Hindi na naghintay sila Arnie sa sasakyan makalipas ang ilang minuto. Hindi siya pwedeng tumunga habang ang anak niya ay nasa bingit ng panganib. Bumalik siya sa mansyon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang inang handang pumatay at mamatay. Mabilis ang bawat hakbang nila Arnie pababa sa madilim at malamig na basement ng mansyon. Nang marating niya ang dulo ng pasilyo, bumungad sa kanya ang isang bakal na pinto. Dahan-dahan niya itong itinulak at doon ay tumambad ang isang silid na mukhang modernong operahan. Sa gitna, sa ilalim ng nakakasilaw na surgical lights, nakahiga ang kanyang anak. "Gabriel!" sigaw nila Arnie. Pero bago pa siya makalapit, hinarang siya ni Miguel. "Oops, dahan-dahan lang sister-in-law. Huwag mong istorbohin ng tulog ng bata. Kailangan niya ng lakas para sa regalo niya kay Papa." "Miguel! Pakawalan mo ang anak ko!" Pagmamakaawa nila Arnie, pero isang malakas na sampal ang itinugon sa kanya ni Miguel na nagpabagsak sa kanya sa sahig. "Tama na yan, Miguel." Mula sa anino, lumabas si Don Roberto. Nakasuot na siyang hospital gown. Maputla ang balat at halatang nahihirapan sa paghinga. Umupo siya sa tabi ni Gabriel at hinaplos ang pisngi ng bata. "La Arnie, tumingin ka sa akin," wika ni Don Roberto sa isang paos na tinig. "Akala mo ba'y masaya ako sa ginagawa ko? Si Alfonso ang pinakamahal kong anak at ang batang ito, siya ang huling piraso ni Alfonso dito sa mundo. Pero gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang makita kung paano lalaki ang imperyong itinayo ko." "Sa pamamagitan ng pagpatay sa sarili mong apo?" tanong nila Arnie habang pilit na tumatayo. Ang labi ay may bakas ng dugo. "Anong klasing tao ka, Roberto? Kung mahal mo si Alfonso, hindi mo gagawin ito sa anak niya." "Ang pag-ibig ay para sa mga mahihina, La Arnie. Ang kapangyarihan ay para sa mga matatapang," sagot ng matanda. "Doktor, simulan na ang proseso." Isang doktor na nakamask ang lumapit, hawak ang isang malaking hiring-hilya. Ngunit bago pa ito maiturok kay Gabriel, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa basement. Ang taning maririnig ay ang mabilis na paghinga ng mga tao sa loob at ang tunog ng pagbasag ng salamin. "Sino yan?" sigaw ni Miguel. Pilit na kinakapa ang kanyang armas sa dilim. "Ang hustisya, Miguel." Isang pamilyar na boses ang sumagot. Biglang bumukas ang mga emergency light at doon ay nakita nila si David kasama ang 2 lalaking nakauniporme ng pulis. Hawak ni David ang isang flash drive. "Huli na ang lahat, Papa!" wika ni David. Lahat ng ebidensya ng mga pekeng dokumento ng klinika, lahat ay nasa kamay na ng mga otoridad. Isang pindot ko lang, guguho ang buong pangalan ng mga Ortega. "Traidor!" sigaw ni Don Roberto habang pilit na tumatayo mula sa kanyang usapin. "Anak kita! Binigyan kita ng lahat!" "Binigyan mo ako ng pangalan, pero kailanman ay hindi mo ako binigyan ng ama," sagot ni David. "At ngayon, ililigtas ko ang pamilyang totoong nagpahalaga sa akin." Humarang si Miguel at hinawakan sa kamay sila Arnie, kasunod ang pagtutok ng barmas sa leeg. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang doktor na kanina ay ituturok ang lason kay Gabriel ay biglang itinusok ng sirin sa leeg ni Miguel. Sino ang misteryosong doktor na tumulong sa kanila?
At ano ang gagawin ni Don Roberto ngayong wala na siyang takas? Ang misteryosong doktor na numaksak kay Miguel ay walang iba kundi si Isabela. Sa huling sandali, nanaig ang dugong nananalaytay sa kanya, hindi bilang isang Ortega na sakim, kundi bilang kapatid ni Alfonso na ayaw nang makitang may madungisan pang inosenteng buhay. "Tama na ito, Papa," umiiyak na sabi ni Isabela habang nakatingin kay Don Roberto. "Pinatay mo na ang dangal ng pamilyang ito. Huwag mo nang isama ang huling alaala ni Kuya Alfonso." Nabitawan ni Don Roberto ang kanyang tungkod. Tumingin siya kay Gabriel na mahimbing pa ring natutulog at walang kinalaman sa kasamaang nagaganap. At doon siya tuluyang nanlambot. Ang matinding pagnanais niyang mabuhay ay napalitan ng isang malalim na pagsisisi. Sa harap ni Arnie at David, bumagsak si Don Roberto sa kanyang mga tuhod. "Dalhin niyo na ang bata," pabulong na wika ng matanda. "Ilayo niyo siya rito! Ilayo niyo siya sa akin!" Hindi na nag-atubali sina David at Arnie. Habang nilalagyan ng posas ng mga pulis ang mga kamay ni Miguel at ng mga kasabwat na doktor, mabilis na binuhat ni David ang bata. Sa huling pagkakataon, lumingon sila Arnie sa mansyon na naging kulungan niya. Wala na siyang galit. Tanging awa na lamang para sa mga taong bilyonaryo nga sa papel, pero pulubi sa pagmamahal. Lumipas ang 1 taon. Malayo sa magulo at mapagpanggap na mundo ng BGC, isang maliit na resort sa tabi ng dagat ang nalimbagong tahanan ni Arnie. Ang sariwang hangin at payapang alon ang naging gamot, hindi lang para sa puso ni Gabriel, kundi para na rin sa sugatang kaluluwa ni Arnie. Matagumpay na naoperahan si Gabriel gamit ang legal na pondo mula sa trust fund na iniwan ni Alfonso na nakuha ni Arnie sa tulong ng mga ebidensyang nailigtas ni David. Ngayon, masigla na ang bata, tumatakbo sa dalampasigan habang hinahabol ang mga alon. "Arnie, handa na ang hapunan," tawag ni David mula sa balkonahe ng kanilang maliit na bahay. Lumapit sila Arnie sa lalaking hindi bumitaw sa kanya. Si David ngayon ay hindi na isang abogadong nagtatago sa anino ng mga Ortega. Siya na ang katuwang nila Arnie sa pagpapatakbo ng kanilang maliit na negosyo at ang tumatayong ama kay Gabriel. "Iniisip mo pa rin sila?" tanong ni David habang yumiyakap sila Arnie mula sa likuran. "Minsan, pag-amin nila Arnie, pero hindi na dahil sa sakit. Iniisip ko lang na kung hindi dahil sa dilim na naranasan ko sa mansyong iyon, hindi ko matatagpuan ang liwanag na kasama mo ngayon." Hinarap si David sila Arnie at hinawakan ang kanyang mukha. Wala nang kasunduan, Arnie. Wala nang special request o lihim na misyon. Ngayon, ang tanging mahalaga ay ang bawat bukas na magkasama tayo. Sa ilalim ng dambuhalang kulay kahel na paglubog ng araw, nagsalo ang dalawa sa isang matamis at payapang halik. Sa wakas, ang facial specialist na nangarap lang mabuhay ang kanyang anak ay nakahanap ng higit pa sa ginto. Nahanap niya ang tunay na kalayaan at pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Habang maririnig ang tawag ni Gabriel na, "Mama, Papa, halika na!" Alam nila Arnie na sa wakas, tapos na ang gabi. Nagsisimula na ang kanilang habang buhay. Ang kwento nila Arnie ay kwento nating lahat, na kahit gaano man kadilim ang gabi at kahit gaano man kalukit ang tadhana, palaging may darating na liwanag basta't hindi tayo susuko sa ngalan ng pag-ibig. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating kwento at naway nag-iwan ito ng aral sa inyong mga puso. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe. Salamat po!